sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Iba't ibang opinyon. Balansyado. Pilipinas, araw ng Martes, 2 sa buwan ng Disyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Unang live-streamed hearing ng ICI sa flood control anomalies isinagawa. Representative Sandro Marcos at Representative Paulo Pulong Duterte dadalo sa ICI hearing. Mga opisyal ng DPWH Mimaropa na kinasuhan sa mga anomalyang flood control project sa Oriental Mindoro nag-plead ng not guilty. 252 ghost flood control projects na tukoy ng Armed Forces of the Philippines. Cassandra Ong, nasa Pilipinas pa ayon sa Malacanang. Mga kumukwestiyon na sa pagliban ni Senador De La Rosa sa kupulungan, pinayuhan na magreklamo sa Ethics Committee. 13 milyong cash na ebidensya naman sa Pogo Raid sa Bataan, natuklas ang nawawala 6 na pulis, pinagpapaliwanag. At low pressure area sa labas ng bansa, may malaking tsansa na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Balansyado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sinimula na ng Independent Commission for Infrastructure ang kauna-unahang live broadcast ng kanilang pagdinig ngayong Martes, Disyembre 2. Ito'y kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umunay malawakang korupsyon sa flood control projects. Unang humarap sa ICI si Laguna Congressman Benji Agrao Jr. bandang alas 9:30 ng umaga. Kasunod na sumalang ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines, kabilang na sina Land Bank President and CEO Lynette Ortiz. Nananatiling nakabinbi naman ang desisyon ng ICI sa kahilingan nila Agrao at ng mga kinatawan ng Land Bank para sa isang executive session. Bukod sa kanila, nakatakdaring humarap sa mga magkakahiwalay na pagdinig mula sa Disyembre 3 hanggang 5. Sina Bulacan Congressman Danny Domingo, Davao City First District Congressman Pulong Duterte at si Sandro Marcos, ang anak ng Pangulo na Congressman ng Ilocos. Nakatakdang humarap ngayong linggo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Presidential Son, House Majority Leader Sandro Marcos at Davao 1st District Representative Pulong Duterte. Sa abiso ng komisyon, wala pang eksaktong petsa para sa pagdinig ng dalawang kongresista at hindi rin tiyak kung ila-livestream ito. Nagpahayag ng kanyang kahandaang humarap sa ICI si Congressman Sandro Marcos pero wala pang kumpirmasyon ng komisyon na kumpayag rin ito na i-livestream ang pagdinig sa kanya. Pinatawag naman si Congressman Pulong Duterte ng komisyon dahil sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na tumanggap umanong kanyang distrito ng 51 billion pesos para sa mga infra project noong kasagsagan ng pandemic ng COVID-19. Una namang nasampulan ng live stream ng pagdinig o napagdinig si Laguna 4th District Representative Benjamin Agrao Jr. at ilang opisyal ng Land Bank of the Philippines ngayong araw. Samantala, sa kaugnay na balita, tinanggi ni Laguna Congressman Benji Agrao na tumanggap siya ng 9 milyon mula sa mag-asawang Diskaya. Sa pagdinig ng ICI, sinabi ng congressman na hindi niya personal na kilala ang mag-asawang kontraktor. Dagdag pa ni Agrao, wala pa siya sa pwesto noong panahong binabanggit ng mga Diskaya. Bukod dito, pinabulaanan din niya na tumanggap siya ng regalong exotic bulldog at sinabing wala siyang hilig dito. Narito ang kanyang tinig. Unang-una, hindi po ako mahilig sa bulldog. Hindi po ako mahilig sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Talaga pong, ang first love ko pong aso ay German Shepherd. Dahil pogi po.
So wala ho kayong tinatanggap na regalo Wala po, Your exotic Honor. bulldog? Wala po, Your Honor. Maliwanag po sa statement ninyo yun. Samantala, tumangging magbigay ng phone records sa Independent Commission for Infrastructure si Laguna 4th District Representative Benji Agarao Jr. Dahilan ng kongresista, baka magalit ang kanyang asawa dahil may mga detalye sa kanyang cellphone na hindi maaring isa publiko. Sinakyan naman ito ni ICI Chairman Andres Reyes na nagsabing kaya ayaw ng komisyon na i-live stream mga pagdinig ay dahil malalaman pa ang mga personal na detalye. Pakinggan at panuurin po natin ito. Hindi kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin. Your Honor, ang... Hindi po. Kasi ang cellphone ko po dalawa lang po Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao tungkol sa asawa. Dagdag ni Agarao, walang kaugnayan ng laman ng kanyang cellphone sa mga alegasyon sa kanya. Samantala, sa iba pang mga balita, na-discover naman ng Armed Forces of the Philippines ang 252 ghost flood control projects. Mula sa higit na 60% na unang binalita ni Chief of Staff Romeo Bronner sa DZRH. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, natukoy ng mga kasundaluhan na may higit 200 guni-guning proyekto mula sa 10,000 ibineberipika sa buong bansa. Aniya, ang mga proyekto ay noon pang 2016 hanggang sa kasalukuyan. Bukod dito, 20,000 infrastructure projects pa ang patuloy na ine-inspeksyon ng AFP katuwang ang puwersa ng pulisya. Narito si Padilla. There were 30,000 projects that were deemed for the Armed Forces and PNP collectively to inspect. From these 30,000 projects, 10,000 na po yung ating na-inspect from the side of the Armed Forces of the Philippines. And it turned out that a total of around 252 of this na mga naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Samantala, naghain ng not guilty si DPWH 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo sa kasong graft na may kaugnayan sa umano'y 289 million pesos na substandard flood control project sa Oriental, Mindoro. Humarap si Calvo sa Sandigan Bayan 5th Division ngayong araw para sa ikalawang arraignment ng kaso laban sa ilang mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Bago ito, nakapagpiyansa si Calvo ng 90,000 pesos pero muli siyang nadetene nang i-amend ng ombudsman na prosecutors ang impormasyon para maisama siya sa malversation case na konektado rin sa parehong proyekto. Una nang naghain ng not guilty plea sa kasong graft sina Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Dennis Abagon, Felizardo Casuno at Montrexis Tamayo. Bukod sa graft, nahaharap din si Calvo at mga kapwa-akusado sa kasong malversation kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na sinasabing beneficial owner ng SunWest Corporation na nagtayo ng umano'y substandard road dike sa Oriental, Mindoro. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na madaragdagan pa ang mga opisyal na makakasuhan sa mga susunod na araw. Sa panayam sa programing Damdamin Bayan, sinabi ni Gomez, nagalit na ang taong bayan laban sa mga opisyal na nagnakaw sa kaban ng bayan. Narito ang kanyang tinig. May mga nahuli na tayo, no? Pero tandaan natin, isang kaso pa lang to, Lakay, no? Sa Oriental Mindoro. Marami pang sasampa in the next few days. At sigurado ako kasama na dyan yung mga big fishes. Itong huling kasong sinapa, may isang malaking balyena na tayong kinasuhan, si Rex Saldico, no? So marami pa sa darating na araw bago magpasko.
Samantala, hinamon ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lumahok sa mga rally kontra katiwalian kamakailan na tumulong na lamang sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Nanawagan si Nartates sa publiko, mapa-pro o anti-government umano na magbigay ng impormasyong makapagtuturo sa pag-aresto sa mga natitira pang nasasakdal. Ginawa ni Nartates ang pahayag sa Campo Crame, kasabay ng paniguro na handa ang PNP sa posibleng ikatlong bugso ng malakihang mga kilos protesta. 7 sa 16 na inisyo ng arrest warrant ng Sandigan Bayan ang at-large pa ngayon at 3 sa kanila ay nasa bansa habang 4 ay nasa abroad, kabilang na si dating Congressman Zaldeco. Pero liban kay Ko, ang 6 na at-large ay nagpahayag na ng kagustuhang sumuko sa otoridad. Liban sa mga pinaaresto ng batas, sinabi ni Nartates na bukas din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, katuwang ang PNP sa iba pang asiste mula sa publiko. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, mayroon ng mataas na tsansang maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa laing 1,290 kilometers mula sa silangan ng Eastern Visayas. Oras na pumasok ito ng PAR bilang bagyo, tatawagin ito sa pangalang Wilma na 23 bagyong papasok sa bansa ngayong taon. Sa forecast naman ang pag-asa, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga. Dahil hindi pa tiyak ang magiging ruta ng bagyo, pinag-ahanda na ng Weather Bureau ang Bicol Region, Eastern Visayas, Mindanao at posibleng maapektuhan ng bagyo. Asahan ng panibagong serye ng mga kilos protesta kontra korupsyon sa mga susunod na araw o linggo ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na babantayan nila ang bicameral budget session at pagpapasa sa national budget para sa susunod na taon. Patuloy ding mananawagan ng taong bayan para sa prosecution ng high-ranking officials na sabit sa korupsyon, maging ang pagpapanagot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa budget insertions. Ayon kay Palatino, patunay ang September 21 at November 30 protests na naghahanap ang taong bayan ng katotohanan, hustisya at pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Kasabay nito, tinawag din nilang simbolo ng paranoia at brutality ng administrasyon ang pagtungtong ni Interior Secretary John Vic Remulla sa container van malapit sa Mendiola habang nakaharang ang pulis sa mga demonstrador. Samantala, pinayuhan naman ni Senate President Tito Soto ang lahat ng mga kumukwestiyon sa pag-absent ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ng senador, magkain na lamang ang mga ito ng reklamo sa Senate Committee on Ethics. Dagdag pa nito, hindi madaling baguhin ang may iral na rules ng Senado para lamang tumugon sa isang partikular na kaso dahil ito ang parehong panuntunang sinusunod ng 2 kapulungan ng Kongreso. Diin pa nito, kahit hindi pa pumapasok ang isang senador ay tuloy naman ang operasyon ng opisina dahil nagtatrabaho naman ang kanyang mga staff. Nawawala ang 13 million pesos na ebidensya mula sa raid sa One Bataan Pogo Hub at 6 na pulis mula sa CIDG Anti-Organized Crime Unit ang tinitingnan ngayon sa umano'y hatian. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng pinaghati-hatian ng mga pulis ang bahagi ng perang nasamsam sa operasyon noong October 2024. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico, nasa 141 million pesos ang kabuuan perang nakuha sa pagsalakay. Pero nang maglabas ng utos ang korte na isauli ang pera nitong November, na-diskubring budol money na ang bahagi nito. Sa paunang investigasyon, lumabas na ang pera ay dinala sa bahay ni Police Lieutenant Colonel Jose Joel Arandia, dating hepe ng CIDG Anti-Organized Crime Unit. Bagamat hindi pa siya kabilang sa 6 na pulis na kakasuhan, relieved at nasa floating status na si Arandia na siyang sentro ng nagpapatuloy na investigasyon. Basta ano man ang mangyari, walang aamin. Naniniwala si Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite na magiging simula ng mapanganib na president ang ginawang pagsuspende sa kanya ng Kamara at magiging basihan ng mga ethics complaint na may kinalaman sa online expression. Sabi ni Barsaga, magagamit ng gobyerno ang desisyon ng House Ethics Committee para patahimikin ang mga kritiko dahil majority ng Kongreso ay kakampi umano ng administrasyon.
Para kay Barsaga, kahit sabihin ng Kamara na unethical ang kanyang ginagawa, ay hindi naman ito itinuturing na kasinungalingan. Pinatawan ng 60-day suspension ng House Ethics Committee and Privileges si Barsaga dahil sa mga questionabling posts sa social media at conduct unbecoming of a public official. Sa iba pang mga balita, nanguna ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa performance evaluation ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations noong 2024. Ito'y matapos kilalanin ang PCSO sa aspeto ng accountability, good governance, transparency at impresibong serbisyo sa tao. Nakamit ng ahensya ang 100% na performance rating, nagpinakamataas kumpara sa score na ibinigay sa iba pang GOCCs. Bukod sa impresibong revenues at collection efficiency, kinilala din ang budget utilization, ISO certification at human resource development ng ahensya. Samantala si PCSO General Manager Mel Robles ay tinanghal bilang isa sa 3 2024 Leadership Award finalists ng Governance Commission. Bukod sa naturang opisyal, dumalo din sa awarding ceremony sina PCSO Chairman Felix Reyes at mga miyembro ng Board of Directors. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Congressman Kiko Barsaga, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon dyan sa Dasma? Ha? Wala. Suspended for suspended, ilan? 60 days 60 days. Bale, parang mga 2 buwan. Mga ganon. Ate Josa, hindi mo pa makontak si Labi-Dabi Kiko B? si Congressman Meow Meow. Oo. Ito namang si Congressman Meow Meow, partner, at least. Doon sa kanyang ginagawang mga pagbubulgar, sa kanyang mga komentaryo at sa kanyang mga ginagawang pambubuska sa administrasyon, sa mga kapwa niya mambabatas na involved sa anti corruption, at least, partner, yung kanyang mga ginagawa, hindi yun ang naging ng pagkalubog sa baha ng maraming kababayan natin ngayon sa halimbawa sa Bulacan. Yung bastos na bibig ni Kiko, hindi yun ang dahilan kung bakit maraming mga hindi malapatan ng lunas ngayon, mga may sakit at nagtitiis na nakapila madaling araw pa lamang sa mga government hospital. Hindi rin yun ang dahilan, partner, kung bakit maraming hindi makapag-aral. Si Kiko, nakuwawariin ninyo na may bastos na bibig at pag-uugali, kung yan ang gusto ninyong itawag, hindi naman siya, at least, partner, hindi siya ang dahilan ng paghihirap ng mga tao ng dahil sa korupsyon. In fairness, hindi naman kasi tama ba? Hindi unanimous pero majority ang bumoto na i-suspend siya. Parang may, kung di ako nagkakamali, or correct me if I'm wrong, may 5 na mga classmate niya sa Congress ang sumuporta sa kanya. Isa na dito si Congressman Leviste. Para sa akin, partner, hindi na baling bastos ang bibig, wag lang makati ang kamay. Pero pwede bang pareho na lang, wag bastos ang bibig, pero wag ring makati ang kamay? Tama. Siguro meron namang ganon, di ba? At dapat ganon. Pero kung pamimiliin lamang tayo sa dalawang ano ba to? Parang choose the lesser evil, ganon. Di ba? Kawawa naman tayong Pilipino, parang wala na tayong choice. Hindi na bali ho na ganyan ang bibig at ganyan ang paraan niya ng pagpapahayag ng kanya pong saloobin. Hindi na baling bastos ang bibig. Wag lamang makati ang kamay. Sapagkat dyan sa mga makakati ang kamay tayo napapahamak, partner. O yung mga taga-Bulakang, lalo na yung taga-Kalumpit, na talaga, partner, para silang palaging nasa extension ng West Philippines yun. Nakalubog pa rin ba sa baha kahit magpapasko na? Diba? Lungkot naman nun. At maraming mga ganyan na nalalubog sa baha dahil dun sa Ghost Project. Dahil sa makakati ang kamay. Isipin mo, yung natuklasan ng AFP, mahigit sa 200 nilang sa 200 mahigit na iniimbestigahan, ilan na ang kwan?
Ilan na ang kanilang nakita na ghost project? Yan Ha? yung on-site na pagbibisita, Oh, kasi- pag-check ng AFP kasama yung ICI. ICC. Kasi ICI, ayan. Sa mga ghost flood control projects. Pati AFP partner, di ba? Nag-iimbestiga na rin dito ghost project. Ha? Kung talaga Guni-guni. bang merong nakatayo. Kasi pwede partner na pag sinabing ghost, may binadgetan, pinalabas na meron, pero yung pala ay wala. Physically, wala kang maabutan doon. Meron din naman mga proyekto na binadgetan, kinonstruct, pero substandard. Pero diba? ito partner talagang nakakasulok-asok ito. Isipin mo, 252 ghost Dami, no? flood control projects. Ibig sabihin, pinondohan pero wala ni isang bakal. Wala ni isang pader ang naitayo para kontrolin ang pagbuga ng napakadaming tubig baha. Baka kayo hindi pa nagigising sa mga ganitong realidad na ngayon ng korupsyon sa bansa. Ano ho? Partner, 252 ang nadiskubre. Diba? At Baka meron pa, hindi pa tapos yan. kasi Madadagdagan pa yan. partner, 10,000 pala ang biniberipika at biberipikahin na flood control ghost project. Anak ng, di ba? Anak ng baha naman, di ba? Hindi na bali man, sabagay, hindi rin naman dapat. Pero at least kung may makita ka man lang na nakaharang maski peking sheet files, ay baka sakaling pag nadaanan niya ng malaking sirang sopa o kama, ay babara ang tubig baha dyan. Maski pa paano isasala. Ayun. Ay, wala Pero bago yan, mukhang magdidilim na partner. Medyo kailangan, bigyan muna nako, natin ng pasensya daan ka na. ang ating pinakabagong Oo nga pala. on-air promo. Ayan. Pasensya ka na, Kyle, sapagkat oo nga pala. Pero okay na ba? Tayo rin? Meron na ba? Ready na siya. Via Wala pa. Zoom Sige, sila. diretso na Oo. namin ito. Si Kyle Bullias, ang bago nating Game Master. Game Master ng Game host. MX3. Ano ba yan? Hello Kyle, ito ang ating DZRH Pasko Panalo promo hatid ng MX3 sa Barangay 75 Park Avenue sa Pasay City. Ayan Kyle, magandang, anong oras na ba? Magandang hapon sa iyo Kyle. 5:47 na, Kyle. Good afternoon. Hello Kyle. Henry, Karen, magandang hapon sa inyong lahat. Pero madilim na. Dumidilim na. Pero nandito tayo ngayon sa baan ng Park Avenue sa Barangay 75 dito sa Pasay City at meron tayong dalawang naispatang nanonood at nakikinig sa DZRH ngayong hapon na ito. Unahin na natin ang katabi ko, si Kuya. Kuya, magandang gabi. Ano pong pangalan natin? Bakit po naman? Ano pong pangalan po? Eduardo Macalya po. Eduardo. Sir Eduardo. Sir Eduardo, Eduardo. sino yung mga pinakikinggan mo sa DZRH? Ay, yung sa DCRH, matagal na akong sumusubaybay mula pa sa mga ganito, dula, si Matar, mga nasa probinsya pa ako, mga Digo Bandido. Mula po nung bata pa ako hanggang ngayon, yung kay Katonyig at saka kay Kadiji Baha. Ayos. Maraming salamat, sir. Oo. Dahil dyan, mananalo ka ng 1,000 pesos. Ay taray, may Aba, 1,000. Malaki. Congrats Mang Oo, Eduardo. Ibang mamigay. At bukod dyan, ka Henry, ka Miss Karen, meron din sila Oo. MX3. gift Ay, package. uy, toray ng Ibang- MX3. Bakit ka ibang mamigay Meron ng... ding radio component ng Oba! Deezer. Wow. Para Ay, tuloy-tuloy ang kanilang pakikinig sa Deezer yes. 8. Ibang, Kyle. Ano ang laman ng gift pack from MX3, Kyle? Ayan ang pakita natin, Kuya Eds, yung laman ng gift basket. Meron siyang MX3 capsule at meron ding coffee at of course, t-shirt from MX3. Ah. May energize na si Iba Kuya kang Eduardo mamigay yan. ng flood control, Engineer Kyle. Hindi to flood control, hindi to flood control. O, ano ang mensahe ni Mang Eduardo, Kyle? Mukhang happy ba siya? Eh, ang sasabi ko lang po, nagpapasalamat po kasi DCR8 na nagkaroon silang promo ng ganito. Ayos. Sana hindi lang ito katapusan. Marami mga Oy, taong makakinabang sa mga Yes. Mang Eduardo, masarap na kape ang MX3. Yan na lang ang kapihin ninyo araw-araw, ha? Yes. Oo, masustansya pa. ganito. Henry, Oo. maraming salamat.
Sir Henry at saka si Karen o yung Nanonood din siya live via Facebook. Yes, Sa hawak-hawak niyang cellphone. Ang galing naman, Mang Eduardo. Thank you very much. Hello po, Mang Eduardo. Ayun. Ayan. Salamat, Mang Eduardo, ha? good power Oo. to Sir Ed. Salamat po. Thank you po. Lalo pang palulusugin at pahahabain ng MX3 ang inyong buhay. Salamat po. Thank you. Congratulations kay Mang Eduardo. Alright. At ito pa, meron pa tayong isang lalaki. meron pa? na winner. Aba, Huwag mo ang sabihin taray, Kyle. wag mong sabihin si Aling Eduarda yan. Hindi naman. Kuya, may sabihan na po ba? Richard Mateo po. Richard. Si Richard. Kasi nagkakabalahan natin, sir. Nag-jote po. Security guard. Ang magiting na SG. Ayos. Saludo tayo sa kanyang Sir Richard, sino pinakikinggan mo sa DZR8? Kere ba po? Saka si Antonio. Anthony. Yan, mga loyal Sige. listeners ng ating Dos por dos. Ay, sabihin mo naman kay Kuya paghapon may Henry Uri at Karen Uy. Si Ka Henry, kilala mo, sir? Kilala po. Kilala mo. Subukan mo naman kami, Sir Richard. Subukan mo kami kung hindi ka namin mapaligaya, saka mo kami kalimutan. Apo. At dahil dyan, kuya, nanalo ka ng 1,000 pesos. Yay! Ang galing. Uy, nag-flash si Kuya. Kami ay iyong subukan. Kung hindi ka namin mapaligaya, saka mo kami kalimutan. At radio Yun! Galing. Sige. Sabi mo kay Kuya, yan din ang kapihin niya araw-araw at lagi siyang uminom ng MX3. Maraming salamat po sa DCR8. You're welcome, Sir Richard. Congratulations po. 1,000, sir. Pangbili po ng concern, bigas. Ayos. Yun. Very good. Yan ang bigas. Tama yan. Tama yan. Pangangailangan natin yan sa araw-araw. At Dahil dyan, sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi, baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Dito lang yan sa DZR8 Pasko Panalo Promo, hatid sa inyo ng MX3. Ito po si Kyle Bulias ng DZR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. thank you, Kyle. Thank you, Kyle. At mukhang kasama rin niya si Don. Sabay- Si Don Carlos. Sabay tayong dalawa. Ano? MX3. Dito ako bili. Sige, isa pa akala ko. 1, 2, 3. Ate Cheska, pakinggan mo. Ang ganda. Gusto ko may second voice. Okay. Kaya- Second voice. Okay. 1, 2, 3. MX3. Dito ako believe. Pwede na ba? Ang galing ni Josa. May ganun ang tawag doon. May magpakumpas-kumpas pa. Konduktora. Bakit ganun? Konduktora ng bus. Bakit ganun ang kompas si Josa ganun? Yung may hubog. Kasi pagka uminom tayo ng MX3 capsule tsaka ng MX3 coffee, gaganon tayo. Si Sexy. Iba ka, Ate Josa. Thank you, MX3. At Ma'am Cheska, sama mo na si Josa. maraming mapapaligaya ang MX3. Thank you. May 1,000 na, may transistor radio pa. Component. Component? Talaga? Nagiinit ng ulam? Ang tawag doon ay mini component. Ay tara, Bluetooth, may Bluetooth, may Wi-Fi. At at syempre yung gift pack na galing sa MX3. MX3 capsule, MX3 coffee at t-shirt. Ako, ayos na ayos yan. Congratulations sa ating winners, si Sir Eduardo at si Sir Richard. Alright, 53 minutes after 5 in the afternoon. We're trying to call si ID. Ba, isipin mo pala. Ito pa ito. Merong ito ba yung tungkol sa hatian? 13 milyong piso na nakuha dun sa niraid na Pogo sa isang lugar sa Bataan. Pero nawawala raw yung 13 million. Aba. Ha? Saan napunta? Pero alam mo, partner, Saan napunta? kung masama magnakaw masama mangupit. Masama mangupit, masama magnakaw. Masama yan pagkat yan dapat sinosurrender sa treasury. Oo. Kaya kasi lang, ebidensya yun, di ba? Yes. Oo. Pero for sure, partner, may mag-iisip at magsasabi riyan na at least kung ito man ay kinuha namin, pera ito ng mga magsusugal at pera ito ng mga sindikato. Hindi ito pera ng tao, hindi ito buwis ng tao. Galing sa Pogo to. Technically, hindi sila nagnakaw sa bayan. Hindi Ganon. sila nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero hindi natin sinasabi na masama ito. Hindi natin sinasabi na hindi ito masamang gawain. Masamang gawain ito.
Nakaw is nakaw. Oo, pero siguradong may magsasabi riyan. At least itong mga ito, kung nagnakaw man, hindi yan pondo ng bayan. Pero yung mga nagnanakaw ngayon yan. Partner, isipin mo ba yung inilatag na milyones, daang milyones sa lamesa ni na Engineer Alcantara and Company? Yung mga pinatatalo nila sa... Ganun pala karami ang itsura ng milyones, di ba? At yung sinasabi ni Saldico na mali-malitang pinaghati-hatian na. Ay isipin mo yon, partner. Kanya itong mga ito, masama ho yan. Pero hindi rin masamang mag-isip at mga tuwira na ganyan wala. Talagang pag walang moral ascendancy ang ang magsasaway ng korupsyon, hihirapan tayong magpasunod ng tao. Moral ascendancy, the cornerstone of every good governance. Pag wala ito, ay nako, ay yari tayo riyan. Sige. Baka, wala pa. Hindi pa nasagot. Sige, babalik na lang kami ni Karen. 5:55. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Noyo. Balansyado. Sige na. Kayo ba ay kagaya kong bigla na lamang nakita ang pangalan sa listahan ng mga kasali daw sa sa Ghost Flood Control Project? Sa Ghost Christmas Party yata. Yun yung listahan na ayaw mo na makita ang iyong pangalan, di ba? Oy, tika muna, speaking of ghost, yung ghost solicitation, partner, yun ghost lamang. Solicitation. Kasi okay yung kaibigan nating yung kaibigan natin sa PNR, yung GM ng PNR, si GM Deo Miranda, meron lang paalala sa publiko kasi may gumagamit po ng pangalan ng PNR na umano ho ay nagsusolicit daw sila. Wala pong solicitation whatsoever ang PNR para sa Christmas party. Kaya okay. sana kayo nagsusolicit sila kanino? I mean, hindi. Syempre, dininay nila. Oo. Nagpapanggap. Sinong nagsumbong sa kanila na may mga natatanggap? Text message ba yan? Email? May mga nakarating. Ito, siguro mabasa na natin itong... Kung daming scam pa naman ngayon. Sabi ng PNR po, notice to the public. It has come to the attention of the Philippine National Railways that an individual identified as Mr. Romel Santos has been misrepresenting himself by invoking the name of PNR General Manager Giovanni Miranda to solicit contribution purposely for Christmas party funds. Kala ko Romel Fuertes. Romel Santos. Sabi po ni GM Deo Miranda ay the PNR categorically states that no such solicitation has been authorized, endorsed, or sanctioned by the Office of the General Manager or any official unit of the agency. Ayan. So, meron ng official statement. Hindi sila nagsusolicit. Hindi nila kailangan. Di ba? Sabi nga para sa niya, kanilang Christmas party. So, huwag pong maniwala kung may kumontak sa inyo. Sabi ni GMD, all legitimate communications and activities of PNR are conducted through proper channels and bear the signature of duly designed representative or designated representative. We strongly advise the public, stakeholders, and partners institutions to exercise vigilance and refrain from entertaining any such an authorized solicitation. Feeling ko mga din yan. Kung PNR yung sinasabi, di umano, nagsusolicit. Mga kumpanya yan, di ba? Mga organizations, mga grupo, ang kinokontak. Pasko kasi, partner di ba? Maski tayo, noong mga nakaraang panahon, nabibiktima tayo, si Henry Uri, si Karen Oyo, ako po ang kanilang representative. Siguro nais na rin namin samantalahin ang pagkakataong ito. Sa DZRH noon, may gumagamit noon. Kung sakali ho, na may biglang kakausap sa inyo, tatawag, magti-text, baka nakayang gayahin pa nga yung mga boses, mayroon ng mga ganyan, lalo na dahil sa AI. Oo. At sasabihin kami po ay nanghihingi, nagsusulisit, wala po kami ni anumang ganyang klase po ng eskema. Kay personal, kay text, kay tawag, kay Facebook, hindi po kami nagsusulisit at hindi po kami kailanman magsusulisit. Lalo po naman sa panahong ito na naghihirap ang tao, partner, kinakailangan pa natin kung tayo may kaunting kaya ay magbigay sa mga nangangailangan. Tayo pa nga nagdo-donate, di ba? Baka biglang may tumawag sa inyo,
hindi ho tayo. Wala po tayong solicitation. Ma-relate ko na lang dito. Pero ang PNR po hindi nagsusolicit. Lalong wala pong certain Mr. Romel Santos ang kanila pong inutusan mag-solicit para sa kanila. Malinaw po yan. Ha? Alright. Balansyado! Samantala, mga ahensyang inabonohan sa foreign trips ni PBBM, sisingilin na ayon sa Malacanang. RH number 14, Let Narciso Let. Tiniyak ng Malacanang na sinisingil ng Office of the President ang mga ahensya ng gobyerno na hindi pa nakakabayad ng gasto sa mga foreign trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula 2022 hanggang 2024. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nagpadala na ang OP ng collection demand letters sa mga kinauukulang ahensya noong Abril at Mayo ng kasalukuyang taon. Tugod ito ng palasyo matapos iulat ng Commission on Audit na meron pang 14.4 million pesos na uncollected receivables na dapat bayaran sa OP. Ayon kay Castro, mahigit 7.8 million pesos ng nasabing halaga o 55% ang nakolekta na habang ang iba ay pinoproseso na rin. Nilinaw ng Malacanang na inabonohan muna ng Office of the President ang ilang gastusin ng halos 20 ahensya para sa biyahe ng Pangulo sa 11 bansa. Normal naman anya ang ganitong setup sa interagency delegations kaya obligado ang mga ito na mag-reimburse sa tanggapan ng Pangulo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, pag-iingat sa panahon ng Kapaskuhan, dapat isaalang-alang ayon kay Senator Bongo. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Mahalaga ang pag-iingat ng lahat ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ito ang apela ni Senador Christopher Bongo kasabay ng Christmas rush at puno ang mga malls, transport hubs at public venue. Paalala ni Go bilang Vice Chairman ng Senate Committee on Health na sa panahon na ito maaring mahawa ng mga respiratory infection o kung hindi naman ay aksidente sa mga siksikan ng mga lugar. Mas makabubuti ang maagang pagplano ng mga lakad. Sabi ng senador, masarap magdiwang kasama ang pamilya at kaibigan pero huwag nating kalimutan ang simpleng pag-iingat. Pag may nararamdaman, magpahinga na muna at huwag nang piliting lumabas. Ingatan ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Kasama sa nakapagdudulot ng stress sa panahon ng Christmas rush ay ang matinding traffic at mahabang oras ng biyahe para sa mga commuters. Pinaalalahanan ni Go ang mga may karamdaman na marami ng mga malasakit centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na maaari nilang puntahan. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, lifetime validity ng PWD-IDs. Oy, sinusulong ho ngayon sa Kamara. RH number 12, Milky Rigonan. Okay. Kung may isa sa batas, magiging lifetime o habang buhay na ang validity ng Person with Disability o PWD-ID. Nakapaloob ito sa House Bill 6306 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque kasabay na rin ng pagburita ng International Day of Persons with Disabilities sa bansa. Ayon kay Yamsuan, panahon na para magkaroon ng lifetime validity ng PWD-ID, lalo na ang mga mahirap na may kapansanan para mabawasan ang kanilang pasanin, abala at stress sa pagre-renew ng ID. Sa panukalan ni Yamsuan, gawing simple ang proseso para sa mga PWD at dapat matiyak na libre ang kanilang ID at papalitan lamang kapag nawala o nasira ang lifetime ID. Naniniwala si Yamsuan kapag naging batas ang bill, mahihinto na ang talamak na bentahan ng mga ID sa mga peking benepisyaryo habang mababawasan din ang administrative workload ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon, ang PWD cards ay may 5-year validity at kapag na-expire, kailangan pa munang sumailalim ang aplikante sa medical certification at magsumite ng ilang mga dokumento. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky Rigonan. Samantala, AFP sinisilip ang ulat na recruitment ng mga Pinoy sa giyera sa Ukraine. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Sinisilip na ng Armed Forces of the Philippines kung saan nanggaling ang mga ulat ng recruitment ng mga Pilipino para sumabak sa giyera sa Ukraine. Pero binigyang diin AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na itinanggi na ito ng German Embassy sa Manila.
Reaksyon niya ni Padilla sa report ng pahayag ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova na mismong Amerika ang kumukuha ng mga dating Pinoy servicemen. Katulong raw ng Estados Unidos sa deployment ng mga Pilipino ang embahada ng Germany na sila namang nag-i-issue umano ng visa sa mga mapipili. Paalala ng tagapagsalita ng AFP, naglilipa ng disinformation sa panahon ngayon. Ipinasa na rin ng AFP sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang iba pang impormasyon at kwestiyon hinggil sa issue. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parrosa. Samantala, 17 Metro Mayors tumanggap ng donasyong ambulansya mula sa PCSO. Marita Malakay, Noche Kakas, Noche. Kuya Henry at Miss Kea, 17 Metro Manila Mayors ang tumanggap ng donasyong ambulansya mula sa PCSO. Sabay itong Metro Manila Council meeting dito sa isang hotel sa lungsod ng Maynila. Present na dito si MMDA Chairman Artes at PCSO General Manager Mel Robles. Isa-isa silang tinawag kanina, itong mga alkalde ng Metro Manila. At kanina tinalakay din yung dito sa Metro Manila Council meeting ang Metro Manila Film Festival Parade of Float, yung parada MMFF parade na sa December 19 at kaya inaasahan yung traffic MMF ngayong taon 2025 ay ang lungsod ng Makati at ang parade ay magsisimula diyan sa Macapagal Boulevard at magtatapos diyan sa may circuit sa Makati City. So katatapos lamang nung kanilang meeting ng Metro Manila Mayors at kasabay din kanina sa turnover ng patient transport vehicle dito sa isang hotel sa Maynila. Alex Ch7, nagtika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Nako, yun palang partner, maigi naman sapagkat mayroong isang shooting, pero ito'y sa amin, sa inyo, hindi, dito sa may bandang amin ito, partner. Saan yan? Sa California. Yung sa iyo kasi sa California. Washington ka, di ba? Oo. Saan yan? Sa Sanfo, San Francisco. Wala pa akong, baka may kamag-anak kayo ron kasi meron palang shooting sa Stockton, California noong Sabado. Wala pa namang ulat kung may Pinoy na damay. Hopefully wala. Pero unfortunately may mga namatay. Sabi sa mga reports, 4 daw. Tapos 14 kasi yung tinamaan. Yeah. 4 doon na nasawi na 9 years old, 14, isang 21. Di ko na alam yung isa, no. Report natin yan kanina sa Rapido. Marami kasing Pinoy dyan sa South sa at area sa na North yan. California. Hopefully wala naman. Anyway, we'll be back 10 minutes after 6 o'clock. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado. Anong update na pala sa Bagyo Ate Josa? Yung bang tawagan mo nga partner, no? Kasi parang meron tayong nabasa dito na update sa Pag-asa. Malakas ba? At nakakatigatig ba? Hindi naman. Huwag naman sana. Ano ba magiging pangalan niya pag pumasok? Wilma. Double na. Ang apelyido niya ay T. Si Wilma T. Oye, Eric ka. Oye, Eric Dastas. Si Wilma T. Oye, Eric Dastas, di ka na nagpaparamdam. Nagagalit na si Wilma T, Oo nga. Paramdam ka daw. Magpapasko na. Gusto mo pa daw yatang maging bagyo bago ka magparamdam. Huwag naman po. Huwag ka na matuloy, Wilma. Wilma T, ha? Sige. Balansyado. Eto na si Charmaine Varilla ng Pag-asa. Charmaine, magandang gabi po. Yes, magandang gabi po sa Ma'am, lahat. yung bang si Wilma ho ay malakas ba? Magiging bagyo ba ito o dadaan lang na magpaparamdam?
Yes po, no, sa nakikita po natin, mataas pa rin po yung chance niya na maging isang ganap na bagyo. At sa nakikita po natin, maaari po itong umabot ng severe tropical storm category or di kaya naman tropical storm. May mga iba pong mangilan-ngilan na model na nagpapakita ng typhoon, pero sa ngayon ay mataas pa po yung uncertainty. Pero ang sure po natin ay maaari mo na po itong makapasok dito sa loob ng ating PAR ngayong araw hanggang bukas na madaling araw, at inaasahan nga natin na magiging isang ganap na bagyo na to sa loob ng 2 araw. At maaari nga itong maglandfall dito sa misilang bahagi ng Visayas at Caraga by weekend. So, Saturday at Sunday naman po. Ayun. So, ano ba ngayon? October, December? December na. Oo, December 2. So, hindi naman nakakatakot. Ma'am Charmaine, hindi naman. Sa ngayon po, nakikita kasi natin na parang tataas po siya ng ganong kalakas na category, kaya expect pa rin po natin na may mga pagbugso ng hangin po yan. Kung i-compare naman po natin sa mga super typhoon ay bahagyang mahina po to. Pero yung mga paulan, yun po yung babantayan natin kasi yung dadaanan po natin nitong nakikita natin na magiging si Wilma ay doon na naman po si area ng Southern Luzon, Visayas at northeastern part ng Mindanao. So, yung previously, inulan na naman po. And dahil for sure, saturated po yung mostly ng areas dyan dahil sa mga nagdaan na naman na mga paulan, ay matataas na naman po yung chance for sure na meron na namang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mukhang by weekend, medyo malakas yung ulan, ano? Yes po, tama po kayo. Siya pinakikita nitong si Wilma, pero siya na naman ay mahinang hangin at ulan din lamang ito. Okay, so kung ito'y papasok, ano sa tansya ninyong araw? Papasok po ito ng FAR ngayong gabi na po or bukas na madaling araw. Tapos ang landfall scenario po natin by weekend na po, Saturday and Sunday. And dito po sa may Eastern Visayas, Caraga. May ilan pa bagyong maaaring pumasok within December, within the year? Yes po, no. So for this month, huling buwan ng taon, meron pa po tayong expected na 1 hanggang 2 bagyo. So kung matuloy po itong si Wilma, possibly meron na lang po tayong isa na aantayin. Pero base naman po sa ating tropical cyclone threat potential ay wala pa naman pong pinapakita for the next 2 weeks this month. So hopefully po magtuloy-tuloy. At sana yung Pasko wala naman. Ano? Yes po, sana po. Alright. Charmaine, thank you so much. Yes po, ma'am. Salamat. Thank you. Si Charmaine Varilla ng Pag-asa. Yun, partner. Sana may Pasko. Walang, sana hindi tayo Paskong basa. No? Sana naman. Sana good weather. Ay, alright. Samantala, dumako na tayo sa mga probinsya. Negosyante binaril sa ulo, patay sa Davao City. Suspect pinaghahanap pa. Balita wala kay June Suter. June! Patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa pamamaril na ikinamatay ng isang lalaki sa Muslim Village, Kilometro 11, Barangay Sasa, Davao City, kaninang banda alas 2:30 na madaling araw, Desyembre 2, 2025. Ayon sa report, nakatanggap ang kapulisan ng tawag mula sa residente na si Manuel Tahil, 46 anyos, at ng ibang kapitbahay matapos sila marinig ang putok ng baril sa lugar. Nang suriin, natagpuan nila ang biktima na nakahando sa kalsada na may tama ng bala sa ulo. Agad silang tumawag ng Central 911 para humingi ng tulong. Agad namang responde ang mobile patrol ng kapulisan habang pinorseso naman ng Soko team na pinamumunuan ni Police Lieutenant Balmores ang crime scene at na-recover ang isang puting Tecno cellphone. Sa follow-up investigation, bandang alas 8:30 ng umaga, nakumpirma ni Acting Station Commander Police Major Noe Maculbacol Jr. na ang biktima ay nakilalang si Leo Tingusya, 48 anyos, may asawa, negosyante at residente sa Babcat Street, Davao Farm Village, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Ayon sa 45 anyos na asawa ng biktima, pinili nilang hindi ipailalim sa medico-legal examination ang biktima bilang kanilang personal na desisyon. Ang labi ng biktima ay kasalukuyang nasa lokal na punerarya habang patuloy na inimbestigahan ng kapulisan ang motibo at ang pagkakinanlan ng suspect. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter ng Action Radio Davao. Samantala, kasundaluhan ng 78th Infantry Battalion tiniyak ang kaligtasan ng mga residente sa Palapag, Northern Samar matapos ang engkwentro laban sa NPA. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan, Jane.
Pinulong naman ang mga kasundaluhan ng 7th Infantry Battalion dito sa lalawigan ng Northern Samar ang mga residente ng barangay Nipa, Kabatuan, Maraganao at Paison sa bayan ng Palapag, Northern Samar matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga New People's Army noong November 29 ngayong taon. Matatandaan, nagbigay ng pagkabahala at pagkatakot sa mga residente ang nangyaring sagupahan sa nasabing bayan ng Palapag sa barangay Nipa nito lang nakaraang araw. Ipinaliwanag ng mga sundalo sa mga residente ang tunay na pangyayari sa nasabing sagupaan. Gayunpaman, sa kabila ng nangyari, ayon sa 7th Infantry Battalion, ay kanilang tinitiyak ang seguridad ng komunidad at tugunan ang pangamba ng mamamayan. Sa nasabing pagtitipon, ipinaliwanag ng mga kasundaluhan ang mga natuklasan sa operasyon, kabilang dito ang pagkasawi ng 2 miyembro ng INPE at ang pagpapatuloy pa rin ng mga clearing operations. Ayon sa 7th Infantry Battalion, kanilang tinitiyak na wala ng banta sa mga residente at mananatiling kontrolado ang sitwasyon matapos ang nasabing bakbakan. Nagbigay rin ng mga leaflets at paalalang unit tungkol sa mga pamamaraan ng pag-uulat ng kahina-hinalang gawain at pinapaalalahanan ng mga residente na magkipagtulungan sa pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang barangay. Tinalakay din ng mga serbisyo at programa na handang ibigay ng gobyerno lalo na para sa mga nagnanais magbalik loob mula sa armadong grupo. Patuloy pa rin ang ginagawang pagtutok ng militar dito sa lalawigan ng Northern Samar doon sa mga barangay na patuloy pa rin may presensya ng New People's Army. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane Galit Bantayan. Samantala, operasyon ng Prime Water Corporation sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Rosales sa Pangasinan ng isang buwan. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Dahil sa kawalan ng business permit at nakitang mga paglabag sa public safety, health and service standards at masamang serbisyo, sinuspende ng local government ng Rosales, Pangasinan ang business operation ng Prime Water Corporation sa bisa ng Executive Order No. 128 Series of 2025 na nilagdaan ni Rosales Mayor William Cesar ang pagsuspende ng operasyon ng Prime Water ng isang buwan epektibo kahapon December 1, 2025. Magugunitan na noong October 12, 2028 ay pumasok sa isang joint venture agreement ang Rosales Water District sa Prime Water Infrastructure Corporation sa pagnanais na mas mapagandang serbisyo sa mga water consumers. Nakasaad sa nasabing kasunduan ang Prime Water Corporation ang pangunahing mamamahala at magpapatakbo ng water supply system sa bayan ng Rosales. Subalit taliwas ay inaasahan na mapaganda ang serbisyo ay kaliwat kanan ang naging reklamo ng mga consumers na hindi umano maayos ang serbisyo at pamamalakad ng Prime Water. Ilang beses nang sinulatan umano at ipinarating ng LGU ang hinaing ng mga water consumers, subalit ipinagkibit balikat lamang umano ito ng Prime Water. Mas naalarma ang LGU nang lumabas ang microbiological test ng Municipal Health Office sa tubig na lumalabas sa mga gripo ang presence of E. coli bacteria na nakapagdudulot ng sakit. Habang suspendido ang operasyon ng Prime Water, mag-a-assume ang Rosales Water District para matiyak ang tuloy-tuloy na supply at distribution ng tubig sa nasabing bayan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, sa ating balitang foreign, 13 arestado sa kasong manslaughter dahil sa malaking sunog sa high-rise complex sa Hong Kong. Chief Executive pinag-utos ang mabusising investigasyon. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Ipinag-utos na ni Hong Kong Chief Executive John Lee ang mabusising investigasyon sa nangyaring malaking sunog sa 7 high-rise towers na kumitil sa buhay ng 151 katao sa Hong Kong. Sa isang press conference, sinabi ni Lee, bubuo na ng isang independent committee sa pamumuno ng isang judge ang tututok sa investigasyon para na rin hindi na maulit ang naturang trahedya. Una na rin naaresto ng pulisya ang 13 individual sa kasong manslaughter at 12 naman para sa investigasyon sa posibleng kaso ng korupsyon. Pero hindi pa malinaw kung sa nasabing bilang ang mayroon ng parehong kaso. Ang substandard na kagamitan para sa renovation ng mga tower ang nakikitang dahilan ng mabilis na pagkalat ng sunog na inabot pa ng 3 araw bago tuluyang naapula. Sa huling ulat ng pulisya, nasa mahigit 30 katao pa rin ang nawawala dahil sa nasabing sunog. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you, Jockey. Samantala, Cherry Tigo na maalam na sa mundo ng Professional Volleyball League. Sports Balita mula kay Kyle Bulyas. Kyle? Makalipas ang 11 taon, tuluyan ng mamamaalam sa Professional League ng Volleyball ang Cherry Tigo Crossovers. Sa isang statement, kinilala ng Cherry Tigo ang kanilang mga naging achievement kabilang na ang pagrepresenta sa Pilipinas sa 2021 Asian Club Championship. Pinasalamatan nito ang kanilang mga sponsor, staff at ang kanilang mga players na kumakatawan sa kanila sa iba't ibang liga. Nagsimula ang Cherry bilang Photon Tornado sa Philippine Superliga noong 2014. Sila rin ang kauna-unahang kampiyon ng Premier Volleyball League mula nang ito ay maging isang professional na liga noong taong 2021. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kyle Bulyas. At sa balitang showbiz, si Ate Gay muling na ospital dahil sa side effects ng cancer treatment. Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Muling na-confine sa ospital ang singer-comedian na si Ate Gay matapos makaranas ng matinding side effect ng kanyang stage 4 cancer treatment. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Ate Gay ang litrato niya habang naka-admit sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa. Ayon sa komedyante, ngayon lang lumabas ang side effect ng kanyang gamutan, severe mouth sores na naging dahilan para hindi na siya makakain ng maayos. Kaya kinailangan umano niyang i-confine at isailalim sa alternative feeding method. Noong November 27, masaya niyang inanunsyo na graduate na siya sa 35-day radiation at chemotherapy sessions para sa malaking bukol sa kanyang leeg. Patuloy naman ang buhos ng suporta at panalangin para kay Ate Gay mula sa kanyang mga tagahanga at kaibigan sa industriya habang nagpapatuloy ang kanyang recovery journey. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Alright, thank you, Josa. Salamat. Aba, may winner na ulit tayo. Ang bilis Oo. Taga Quezon City naman ito, partner. Sige. Oo. Ang binibining Quezon City. Ay, wow. Parang mo si na, Miss partner. Universe na Oo, si kasi Atisa Manalo nag-tour. Yung kanyang Homecoming parade. yung kanyang pangalan parang pang Miss Universe, di ba? Maria Roma Roma Tejero, Tejero, representing Quezon City. Mama, tama ba? Ma'am Roma, magandang gabi po. Hello po, good evening po. Ayun. O, diba, boses beauty queen din? O, diba? Ma'am, ang tanong ko sa iyo ngayon ay pang beauty queen. Ay, pang beauty contest? Pang beauty contest. Handa ka na ba? Contestant number 2? Ready na po. Ready na. Sige. Oo. Ito po ang ating katanungan na Miss Maria Roma Tejero ng Quezon City. Alright. As a representative of Quezon City. Of Baha Republic, Of the how will you resolve the problem of flood? Ang hirap naman yan, Ma'am Roma. Pwede bang palitan na lang natin? How will you flood the problem? Gusto mo, ma'am, bahain ka na lang namin ng GCash. 500 pesos. Sige Ganun na lang. Oo. Ito na. Partner, ang tanong natin, ano ang istasyon ng radyo na laging nangunguna sa Pilipinas, nangunguna sa Pilipino? Ma'am Roma? Sige po, unang-una po ang number 1 na station ng DCRH. Yun! Pang beauty queen! And the winner is Miss Maria Roma Tejero! Congratulations, ma'am! Meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, ha? You're welcome po. Roma, saan yan? Saan ka sa Saan ka daw? Quezon Sa City? QC. Tandang Sara po, sir. Tandang estudyante ka pa? Tunog estudyante si Roma, no? Hindi po. Hindi na. Housewife po. Housewife. Isang ano po? Housewife po. Housewife. Pakinig ko, ako po isang chocolate. Salamat. Thank you. Congratulations po, Ma'am Roma. Salamat po. Chocolate. Gutom ka na. Gutom na ang partner ko. At yan na, ang kalipunan ng mga balita sa Balansyado. Maraming salamat po sa inyong pagsalo sa amin ni partner Karen.
Kami po ang inyong tagapagbalita. Bago tayo magpaalam, ito muna ang next topic ni Attorney Rina Seco sa usapang legal. Pwede bang ikalta sa 13th month pay ng empleyado ang kanyang utang? Papayag ka ba, partner? Nakakaltasan ng 13-month pay mo pag may utang ka? Parang hindi yata yan na... Makatarungan, makatao. Parang hindi yan na naaayon sa batas. Yes. Pero pwede iyang maging kasunduan ng empleyado at saka ng kanyang amo. Pero dahil hindi ka abogado, tatanungin natin kung tama ang iyong hinala sa abogado ng ating istasyon. Tatalakayin sa DZRH Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Susunod na, extra na tayo, partner. Ito na, totoo na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado.